Taong 1995 nang mangyari sa akin ang nakakatakot na karanasan na ito. Simula bata pa lamang, hindi na talaga ako naniniwala sa kahit na anong kababalaghan. Lahat, mga kwentong engkanto, nuno, barang kulam, aswang, hindi ko yan sineseryoso. Pinalaki kasi ako na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may paliwanag. Hanggang sa nagdalaga ako, ay ganun pa rin ang pananaw ko sa buhay. Dahil sa ganoong ugali, ay hirap talaga akong takutin ng mga kaibigan ko o kakilala. Akala ko noon lahat ng pinaniniwalaan ko ay totoo. Pero hindi ko lubos akalain na darating po ang panahon na magbabago ang paniniwala ko. Ang dati kong hindi pinaniniwalaan, ang siyang magiging bangot ng buhay ko. 18 years old ako nang magdesisyon si mama na lumipat kami ng Laguna. Dati kasi kaming nakatira sa Marikina. Simula nang pumanaw si papa, ay nagpasya na ang aking ina na lumipat kami. Hindi niya raw kasi matanggap ang nangyari sa papa ko, kaya mas pinili niyang lumayo. Sa tuwing nag-iisa kasi siya sa bahay namin, naaalala niya ang papa. May kapatid din si mama sa may Laguna, kaya pansamantala, doon na muna kami tumira. Malaking kawalan po sa amin si papa. Dahil 4 kami magkakapatid, ay huminto ako sa pag-aaral. Pangalawa kasi ako kaya pinili ko na lang magtrabaho kaysa mag-aral. 20 years old po ako nang maisipan kong maghanap ng trabaho. Kung saan-saan ako namasukan. Kung ano-anong trabaho na rin ang naranasan ko para lang kumita ng pera. Hanggang sa namasukan ako sa isang mayamang pamilya noon. At ang trabaho ko po ay tagabantay ng kanilang mga anak. Maayos naman po ang pakikitungo nila sa akin. Sapat lang din naman ang sahod na binibigay nila. Dahil hindi naman po masyadong mahirap ang trabaho. Susunduin at ihatid ko lamang sa paaralan ang mga bata. Tapos syempre, alaga-alaga. Isang araw po, habang tinuturuan ko ang bunsong anak ng mag-asawang Soledad, ay narinig ko ang kanilang usapan. Ayon sa kaibigan ni Mrs. Soledad, ay nagbukas na raw ang bagong pabrika. Naghahanap daw ng tauhan ng nasabing pabrika. Malapit ang ito sa amin dito sa may Laguna. Napag-isip ko nga na mag-apply ako sa pabrika na yon para naman madagdagan ang kita ko at makipag-ipon din. Nang makaalis ang kaibigan ng ginang, ay nagpaalam ako sa kanya. Sinabi ko kung pwede ba ako mag-apply doon sa pabrika. Pumayag naman ang ginang. Basta, hindi ko raw mapapabayaan ang pag-aalaga ko sa mga anak niya. Nung araw din po na iyon, ay umalis ako at nagpunta doon sa may pabrika. May nakita akong isang sikyo kaya agad naman akong lumapit sa kanya. Nang mapansin niya ako, ay agad niya akong tinanong. Sinabi ko naman sa kanya ang pakay ko. Sinabihan niya ako na pumasok na lang sa loob. Nang makapasok ako, ay isang lalaki naman ang lumapit sa akin. Sabi niya, isa raw siya sa mga manager ng pabrika. Hindi ko nga inaasahan na yung araw din na iyon, natanggap din po ko. Simple lang naman po ang trabaho. Magbabalat lang po ako ng karne. Dadaling kasi yun sa iba't ibang parte ng Pilipinas. O di naman kaya, sa ibang bansa. Kayang-kaya ko ang trabaho, kaya bukas sa bukas din daw, magsisimula na ako mag-training. 6:00 pa lang ng umaga, naganda na ako. Agad akong nagtungo sa pabrika. Pagkarating ko sa pabrika, ay agad naman akong tinuruan kung papaano magbalot ng mga karne. Medyo mahirap siya sa umpisa kasi kailangan walang hangin na makakapasok sa loob ng plastic. 1 linggo rin ako nagtrabaho bilang isang trainee. Hanggang sa yun nga, natanggap na nga po ako sa pabrika. Hanggang sa kinausap na po ako ng amo ko. Ang sabi niya, mukha raw mas gusto ko na ang trabaho ko kaysa sa pag-aalaga ng anak niya. Ang sabi niya nga sa akin, nagpasya na raw siyang palitan ako para na rin daw makapag-focus ako sa trabaho ko. Dahil doon, tuluyan na nga ako nagtrabaho sa may pabrika. Maayos po ang naging takbo ng trabaho ko doon. May kalakihan ng pabrika kaya marami kaming trabahante doon sa loob. Napakabait din ng isa naming manager, si Ma'am Divina, kaya mas lalo akong napamahal sa trabahong yun.
Makalipas po ang ilang buwan, meron kaming masamang balitang natanggap. Bigla na lang kasing nawala si Ma'am Divina. At ang sabi ng ilang namamahala sa pabrika ay nagkasakit daw ito. Sa pagdaan nga ng mga araw ay lumala ang kondisyon ng ginang, kaya minabuti niyang magpahinga at magretiro na sa trabaho. Labis na ikinalungkot ito ng karamihan sa amin. Sa loob kasi ng 4 na buwan, naging malapit na kami sa dati naming manager. Ang buong akala ko nga, ayun na ang pinakamasamang balitang natanggap namin. Dahil sa paglipas po ng mga araw, ay meron pang mas mabigat kaming malalaman. Isang buwan nang lumipas nang ipaalam sa amin ng pagre-retiro ni Ma'am Divina, may isang lalaki na pinakilala sa amin. Ang sabi ng isa pa naming manager, ni si Serene, ito daw lalaki nito ay ang magiging kapalit ni Ma'am Divina. Agad akong napatingin sa lalaki. Napakaamo ng kanyang muka. May kaputian ng kanyang balat. Kung titignan mo siya, talagang gwapo ang lalaki. Marami sa mga kasamahan kong babae ang natuwa sa balita. Sa tingin ko, gusto lang nilang magpapansin doon sa bago naming manager. Nang magsalita ang lalaki, natahimik po ang bulong-bulungan. Nagpakilala po siya sa amin. Siya raw po si Sir Dino. Nang matapos ang pagpapakilala ng bago naming manager, bumalik na kami sa aming trabaho. Mabait siya at minsan tumutulong din siya sa pagbabalot. Hands-on kumbaga. Lumipas ang 2 linggo ay naging malapit kaming lahat sa bago naming manager. Dahil sa tulong na ginagawa niya ay napapadali ang trabaho namin. Minsan, nagdadala rin siya ng pagkain at binibigay niya ito sa mga empleyado. Ang napansin ko nga sa kanya ay mas malapit siya sa mga babaeng empleyado kumpara sa mga lalaki. Minsan lang siya sumama sa mga ito, kaya nakakapagtaka talaga. Mas lalo pang namuo ang pagdududa ko sa loob. Nung isa sa mga kasamahan naming babae ay bigla na lamang pong nawala. Noong mga panahon pong na iyon, alam kong sila ni Sir Dino ang lagi magkasama. Kaya kung may nakakaalam, marahil ang manager po namin yun. Bago nga ako umuwi, ay pinuntahan ko muna si Sir Dino. Tinanong ko siya kung ano nangyari kay Mira. At nagulat ako sa naging reaksyon niya. Bigla na lang kasi siyang nagalit kahit wala namang masama sa tinanong ko. Doon na ako mas lalong nabahala. Pakiramdam ko, meron siyang tinatago. Kinabukasan nga nun, ay nakita kong ibang empleyado na ang kasama niya. Masaya po silang nag-uusap at kung titignan, para silang magkasintahan. Hindi ganun kaganda si Ani kaya imposible magkagusto dito ang isang gwapong katulad ni Sir Dino. Nang makita kong umalis si Sir Dino, ay agad kong nilapitan si Ani. Sinabi ko sa kanyang mag-ingat siya kay Sir dahil meron ako nararamdaman kakaiba rito. Nagalit si Ani dahil sa sinabi ko. Ang sabi pa nga niya, masyado lang daw ako naiinggit kaya gusto kong lumayo sa manager namin. Magsasalita pa nga sana ako nang bigla na lang dumating si Sir Dino. Nagtanong siya kung anong nangyayari at agad namang sinabi ni Ani ang lahat. Dahil dun, pinatawag po ako ni Sir. Nang makalayo na kami sa iba, agad niya akong kinausap. Ang sabi niya sa akin, anong katibayan ng meron ako para pagbintangan niya ako sa nangyari kay Mira. Hindi naman ako nakasagot dahil wala namang CCTV camera noong mga panahon na yon. Hindi na ako natahimik noong mga oras na iyon. Sinabihan niya ako na kung ano man daw ang malaman ko, ay sigurado wala naman daw maniniwala. Ilang linggo ang lumipas ay si Ani naman po ang hindi nakapasok. Pinaalam sa amin na nagkasakit umano si Ani kaya hindi na ito nakapasok. Ang sabi naman ng ibang nakakita kay Ani ay maayos naman daw ito kaya imposibleng sakit ang dahilan kung bakit bigla na lang itong hindi nagpakita. At mula din naman po noon ay umugong yung mga usap-usapan na ang pagkakawala ng mga babaeng trabahante sa amin ay maaaring may kinalaman ang bagong manager namin.
Lumipas pa po ang mga panahon. Isa-isa na ngang naglalaho ang mga babaeng nakakasama ni Sir Dino. Ilagman ako sa kanya, mas lalong lumalakas ang hinala ko na siya nga ang may dahilan ng pagkawala. Ngunit, anong magagawa ko? Ayoko matanggal sa trabaho, kaya nananahimik lang po ako. Isang araw po, habang nag-aayos ako ng mga gamit ko, narinig ko ang pag-uusap ni Sir Dino at ni Erica. May pinapakuha si Sir kay Erica na isang gamit. Ang sabi nito, nandoon ang gamit sa bodega na matatagpuan sa ibabang parte ng pabrika. Napakunot naman ang noo ko nang marinig ko ang bagay na iyon. Kalahating taon na kasi ako nagtatrabaho sa pabrika. Pero ni minsan, hindi ko pa nadidinigan tungkol doon sa may pabrika sa ilalim na tinutukoy niya. Naintriga naman ako kaya palihim akong sumunod sa kanila. Habang pababa ako ng hagdanan, ay talagang grabe na ang kaba ko. Madilim kasi ang paligid, kaya nakakadagdag ito sa kaba ko. May nakikita akong ilaw pero hindi naman ganun kaliwanag. Nang makababa na ako dun sa nasabing bodega, ay talagang nandiri ako. Napakakalat kasi ng lugar. May mga lamang nakadikit po sa may sahig at napakasangsang din ng amoy sa paligid. Akala ko dahil yun sa mga karneng binabalot namin. Ang hindi ko alam ay may mas nakakagimbal pa palang katotohanan sa likod ng sikreto doon. Nasa unahan ko sina Erica at Sir Dino. Nakatalikod sila sa akin kaya hindi nila ako nakikita. Medyo madilim doon sa kinaroroonan ko, kaya kampante akong hindi basta-basta mahahalata. Nagsimula na silang maglakad-lakad na tila ba may hinahanap. Naginti pa ako ng ilang sandali hanggang sa hinawakan po ni Sir Dino si Erica. Hinilikan niya ito sa labi. Ang buong akala ko talaga ay kalasuan ang makikita ko. Ngunit nagkamali ako. Nagtaka ako kasi medyo matagal ang naging paghalik ni Sir kay Erica. Napansin ko nga rin na parang hindi na gumagalaw ang dalaga. At di po nagtagal, napatakip na lamang po ko ng bibig. Lalo pa nang magsimulang mangisi si Erica. Nang alisin ni Sir ang labi niya sa labi ng dalaga, ay doon na ako nagimbal ng sobra. Kitang-kita ko ang pagsirit ng dugo na nanggagaling sa bibig nito. Para bang kinagat ng kanyang bibig. Gusto kong umalis sa lugar na yon, pero hindi ko magawa. Naninigas ang buo kong katawan sa takot. Nasaksihan mismo ng dalawa kong mga mata ang unti-unting pagbabago ni Sir Dino. Naging maitim ang kanyang balat na parabang tinubuan ito ng napakaraming balahibo. Naging matutulis ang kanyang mga kuko. Nakakatakot ang kanyang mapupulang mga mata. Kagaya ng sabi ko sa inyo noong una, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero napatunayan kung totoo sila noong mga sandaling yon. Nanginig ako sa takot, lalo pa nang makita kong kinakain niya si Erica. Alam kong hindi maniniwala ang mga taong makakarinig sa kwentong ito. Ngunit, ganoon po talaga ang nakita ko. Kahit nanginginig ako sa sobrang takot, ay pinilit ko sa sarili kong makalayo sa lugar na iyon. Gumapang ako para hindi niya ako makita. Nang nasa harapan ako ng hagdanan at medyo malayo na ako sa kanila, ay aksidente ko namang nasagi ang isang metal sa gilid ko. Para akong tinakasan ng bait nang makita kong lumingon sa direksyon ko yung manager kong aswang. Buong akala ko, iyon na ang huling sandali ng buhay ko. Napapikit ako sa sobrang takot. Naibuka ko ang aking mga mata nang makarinig ng isang nakakakilabot na ungol. Nang tuluyan kong imulat ang aking mga mata, ay doon ko na nga nakita ang nangyari. Si Sir Dino, nakatusok ang kanyang tiyan sa mahabang tubo ng bakal. At nang lingunin ko ang kanyang likuran, ay doon ko nakita ang CQ ng pabrika. Takot na takot siya habang itinatarak niya ang tubo sa tiyan ng manager naming aswang. Nang hina ito at hindi nagtagal,
ay namatay. Umiyak-iyak pa ang gwardya. Takang-taka nga ako noon pero nalaman ko rin naman kung bakit. Ang sabi ng Sikyo, kasintahan niya pala si Mira. Nakipaghiwalay ito di umano sa kanya dahil nagkakamabutihan na nga sila ng manager namin. Inalam niya ang pagkatao ng lalaki at naaktuhan niya na nga ang pagpapalit ng anyo nito bilang aswang. Nang mawala si Mira, ay alam niya na rin ang dahilan ng pagkatao ng manager namin. Hanggang sa ina nga, nandoon siya sa akto kung kailan ko din nasaksihan ang pagbabago ng manager namin. Pinaalam po namin sa mga nakakataas yung nangyari. Miski sila, hindi makapaniwala. Ang naging solusyon po, kaming dalawa po ng gwardya, binayaran po ng management para hindi magsumbong. Prinomote nga rin kaming dalawa. Huwag daw naming ipapaalam sa iba ang nangyari. Malaking kasiraan sa isang pabrika nagsisimula yon. Kaya kami naman, tumahimik na lang. Kahit sa totoo lang, ilabag sa kalooban namin. Dahil anong magagawa namin? Malalaking tao yung makakabangga namin. Halos isang dekada rin po ako nagtrabaho sa pabrikang yon. At nang magkapamilya ako, umalis na rin po ako. Nag-focus na lang po ako sa pag-aalaga sa mga anak ko. Dahil nagtatrabaho naman po yung asawa ko. And speaking of asawa, ang napakasawa ko nga pala ay guess what? Walang iba kundi yung guard na nagligtas sa buhay ko. Sa pabrika po na yun, ewan ko lang po kung bukas pa rin yun hanggang sa ngayon. Matagal na kasi kaming umalis ng Laguna. Nasa Mindoro na po kami. Dito na lang kami nagnenegosyo. Anyway, hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po.